So eto nga, mayroon pong balita mga sangkay sa international, nagiging usap-usapan ngayon. Ito po ay patungkol sa mga nadiskubre nitong mga scientists or medical professionals na yung mga nalagyan di umano ng vaccine nitong nakaraan mga sangkay, nagkaroon ng COVID-19, magkakaroon ata ng may nakita silang epekto na until now, gumugulong sa pangangatawan ng isang tao. Hindi tayo medical professional, pero alamin lamang po natin ng kaunti kung ano nga ba ito. What's up mga sangka? Magandang oras po sa inyong lahat. So, panibagong araw, panibagong topic po tayo ngayon. Pag-uusapan po natin itong Ito kasi yun. Pakita na lang po natin. Ito ang balitang yan, mga sangkay, no? Kasi ako medyo nagulat. Largest COVID vaccine study ever finds shots are linked to small increased risk of neurological, blood and heart disorders, but they are still extremely rare. So, ang tanong ko dito, ano ba ito mga sangkay? Ito ba ay may danger sa mga nalagyan po niyan nung past pandemic, 'di ba? Medyo curious lamang po tayo mga sangkay. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kaya sa mga nanonood dito sa YouTube, ayan po, i-click nyo na lamang po yung subscribe button na makikita po sa ibaba, then click the bell and click all. Okay? At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ito mga sangkay, hindi naman po siya conspiracy theory. Kasi ito po ay mga pag-aaral mismo mula po dito sa mga eksperto. Na ayon nga po dito, COVID vaccines have been linked to small increases in heart, blood, and neurological disorders according to the largest global study of its kind. An international coalition of vaccine experts looked for 13 medical conditions among 99 million vaccine recipients across 8 countries in order to identify higher rates of those conditions after receiving the shots. So, ibig sabihin mga sangkay, kumbaga ang pagkakaintindi natin dito, after po na magkaroon po ng vaccine nung nakaraang pandemic, mayroon pa po siyang effect sa katawan natin right until now. They confirmed that the shots made by Pfizer, Moderna, and AstraZeneca are linked to significantly higher risk of 5 medical conditions, including a nerve-wasting condition that leaves people struggling to walk or think. Yan na, nakalagay po mismo dito. Condition that leaves people struggling to walk or think. So, nagkakaroon umano ng condition na itong mga taong to, mga sangka, ito pinangalanan po mismo dito. Ayan. Nag-struggle po sila sa kanilang paglalakad habang tumatagal or the way ng pag-iisip or every time po na mag-iisip po sila sa isang bagay, nagkakaroon po sila ng struggle. Ayun po. Kaya, anong nabasa ko mga sangkay, ano kaya to? Ano ba to? Mas mabuti siguro kung may mga medical professional na makakapanood nito mga sangkay. No? Mag-comment po sa ibaba para malaman po nating lahat. Kasi, nakakagulat lang. Ayan, no? They confirmed that the shots made, kinumpirma daw po nila, na itong shots made by Pfizer, Moderna, and AstraZeneca are linked to significantly higher risk of 5 medical conditions, including a nerve-wasting condition that leaves people struggling to walk or think. Ano kaya ito mga sangka? Ito ba ay effect na hindi po nakakaganda sa ating katawan dahil po dito sa mga sangkay? Ang isa sa alam ko ngayon mga sangkay, itong Moderna. Na ngayon,
pinag-aaralan, actually, ano na sila nasa, ewan ko anong level na mga sangke, pero last year, na-vlog po natin yan, itong Moderna, yung kanilang vaccine, tinitingnan na kung pwede siyang gamiting gamot sa may mga cancer. At maraming beses na rin po nilang na-prove na effective, na hindi na kailangan ng any kind of medical treatment. Like for example, yung magkakaroon po ng ano tawag dito, yung dadaan pa itong may mga karamdaman ng cancer sa matinding pagtanggal ng kung anumang karamdaman na nasa loob ng kanilang pangangatawan, no, na nagkukos pa mismo sa kanila ng panghihina ng immune system hanggang sa sila po ay pumapanaw na lamang. So itong Moderna, di umano, nakakatulong ito para talagang totally mawala po yung cancer. Pero 2030 pa raw, di umano, lalabas ang resulta nito kung talagang okay siya. Hanggang ngayon pinag-aaralan. So, yan po yung ano. Pero ito, nagulat po tayo na instead, ano ba to? Tanong ko nga dito na medyo naguluhan tayo. Ano ba to? Ito pa ay, sabi po dito, higher risk Ito, but the study also warned of several other disorders that they said warranted further investigation. Grabe. Including the links between a brain swelling condition and Moderna shot. Naku, ano ba to mga sangay? Medyo, sana naman ano lang to. Kumbaga, isa lamang sa mga opinion nila na, well, mga expert kasi, hindi po natin din masabi. Sabi mo dito, still the team says the absolute risk of developing any one of the condition remains small. For instance, 13 billion doses of vaccines have been administered and there have only been 2,000 cases of all conditions. So, sa 13 billion na doses, okay? Mayroon lamang daw pong naging cases na 2,000 pero mataas pa rin. Mataas pa rin, 2,000 Diba? Ibig sabihin, meron pa rin pala talagang ano to. Ito mga sangkay, yan po, may mga nilagay po silang increases of risk of health condition after COVID vaccine. Ayan po. Nababasa nyo ba mga sangkay? Ito po mismo. Pwede ba natin palakihan to? Ayan. Ayan po mismo mga sangkay, yung pinakita po nila. Hindi po tayo hindi naman po tayo expert pagdating dyan. Siguro ang makakasagot dito kung ano itong mga to. Okay? Itong mga medical professionals, yung mga nagbablog, may mga doctor, di ba, na mga nagbablog about po sa health condition na sila mismong nakakapagpaliwanag kung ano ito mga ito. Ayan o, about po ito sa ano? Tumataas or increased risk ng health condition matapos po ang COVID vaccine. Okay. Ngayon, mga sangkay, ito po. Tingnan pa natin kung may mga information pa dito. They can save millions of lives and there can be a small number of people who've been adversely affected. So, ito daw po, sabi dito mga sangkay, ay nakakaligtas ng maraming tao. Pero mga sangkay, may iilan daw na nagkakaroon ng medyo hindi tamang epekto sa pangangatawan. Ayon po dito mga sangkay. Ito po yung pag-aaral nila. Siyempre, tapos na po tayo sa Tapos na tayo sa pag-aaral kung ano po magiging solution ng COVID or ng pandemic na dumaan. At ngayon, pinag-aaralan na po nila ano ba itong sinasabing pwedeng maging tama sa katawan. Pero, ayon nga po dito, mas mataas pa rin po ang potensyal na itong mga vaccine ay makakatulong sa pangangatawan. Pero, sa kabilang banda, may maliit pong porsyento
Okay? Na nagkakaroon po ng side effect na continuous. At yun po yung medyo nakakabahala sa pagkakataong ito. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay? Medyo mahaba kasi ito kung pag-aaralan natin para na po tayong nag-live. Haba po ito mga sangkay, no? Ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, maraming conspiracy theory pagdating dyan, no? Ang dami ng conspiracy theory. Ako naman, ayaw na po nating tumingin sa mga conspiracy theory about po dito. Okay? Mas mabuti itong mga expert mismo ang magsasalita. Sila mismo ang magsasabi. So, ayan po. Galing po sa mga expert po yan. And what do you think, guys? Ito nga ba ay totoo kaya na mayroong masamang tama ito? Sa iilan, sa kakaunting mga tao, mga sangkay na lagyan itong vaccine? Well, just comment down below. Now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Maganda yung topic natin dito patungkol po sa Word of God. Lalong-lalo na po yung mga prophetic event na nakasulat po sa Biblia. Mga mahalagang impormasyon ito, mga sangkay, na hindi nyo dapat palampasin. Nandito nyo lamang po sa Sangkay Revelation, malalaman ang lahat ng ito. Okay? So, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. Ingat po ang lahat. God bless.